Hello again, this is Arvin Clyde, and you are still tuned in to King of the Fourth, and we are glad to tell you that we have a part two of our episode for tonight, and that's because we have another special guest. Our other guest is the man behind the behind Coach Jess developmental team. He is the off-campus 14 under coach, and he's been with Coach Jess for most of his journey from Palaro to the preparations of ASEAN and all the other tournaments that Coach Jess and the team has joined. He's always been part of the team, and now to share his thoughts with us and to talk more ball knowledge is Coach Martin Maningo. Coach Mart, Evening. Evening, pleasure Clyde. to have you. Evening. So Coach Mart again, same lang na kuan. Let's make this conversational para easy lang. Sige. Hindi ka ma-awkward. But before we start, Coach Mart, any shout-outs? Una-una shout out day sa akong family na sa akong girlfriend pod na si Quina nasa Qatar. Shout out po na ko tong parents na ginasulti ni Coach Jess sila. Tapos Cayetano family pod. And especially si ano pod, nag-invite sa ko si Jewel Evangelio. Mr. Crosscourt. Mr. Crosscourt. Shout out Mr. Crosscourt. You're behind the scenes right now. You're doing a great job. So let's talk about Coach Mark. For the people who are watching who don't understand what you really do, kasi more on behind the scenes, but you're handling the developmental team. Clyde. That's the as far as I know kung story ta ganina. These are the players who will go up or afterwards imong gina-develop para sa sa main team. Which is Puhon. ni Coach Jess. So can you describe or can you tell our audience unsa ang process ani? So, kato, nagyapon ko yung mga players nagikan sa Ateneo. So, kato, sa inani magud na sa age bracket, magud 14 under, 13, 12. Ang most magud na liga na is club teams magud. Wala kay school. So, mo to nag-develop me o club team. Which is man ang off-campus junior residences. So, mo to, nag-start me from... Actually, bago lang ako nag-start eh. Actually, nag-start na ako last year, 2024. Kaso, one of my challenge manggod is ang gamit o ang court. So, wala. So, again, blessed kay ko, kanang backbone yun na mo, si Cayetano family. So, pagkabalo niya na tabangan lang, gitabangan po ko niya. So, blessed kay ko sa Cayetano family, So, pagsugod na ko karon na year, which is na ko'y support pod, especially pod sa support sa parents ako sa kuang players karon 14 under. So kato naginahinay mi, nag-start mi ata tong mga March. So dagan na pod mi nga pila na liga para ang importante magud aning idara god, dapat ma-develop ang good habits, which is good habits lang, wala man may ginapangayo na si ani mo score of 30 points, 40 points. Wala. Ang among gusto lang yun ni Coach Jess para sa mga inaning edad is ma-develop lang yun ang good habits. Example lang siguro kanang dili malate, maging stricto ka. Kaya di ba mga bata manggod na, di ba? Pag-abot coach, sleepy pa, mga So mga small things lang na mga yun to, masugdan para ma-develop siya into good habits good. Mao gyud akong balik-balikon yun sa inaning edad 15 actually napod ko yung mga 15 pero gamay ra kay 15 14 13 12 ginaano gyud ako sa ila na good habits gyud para madala po nila sa sunod nila na career which is senior high. Okay, Coach Man. Let's talk about you said to clarify to everyone also watching. This is not exclusively Ateneo team, ba? Dili. So there are players na in the school. Na ako'y ani na lang. So para pakaila sila na ako'y player isa.
manghod ni Rene Baterbonia, si Renz Baterbonia. So 14 under na siya. Actually 13, 2012, 13 years old pa siya. Pero sa CTI siya nag-eskwela. So ako lang po siya ki-welcome po. Kay sayang po bata ba. So to nagkatabang po. Kung naay gusto, naay mo inquire, ginapapil man ako. Dili. So, sorry siya, wala gid may recruitment process ani? Wala. Sa karon manggod, medyo dagan kog players mo nang actually namay nagapangutana. Pero ako manggod, dili ko gusto na lagi sige kuha ko. Pero basig manggod akong kahadlukan, mawala ang quality ba. So, you have anong qualifications for this player? Dili kana players pa tanawon po nato basig day basugilero ana ba, so dili na tamo ana para di pa tamo problema. So di mo gid to maiwasan na yung mga bugoy na inan ng idara. Pero kato kuha lang pod ko sa karon nakoy at least mga 20 ka players mo na ako mga players na ginagunitan since tong March 2025. Tanan lang ko ani Coach Mark, kaya isip lang, alit lang, singit na question. If it was up to you, na ay resources, mag-recruit pa ka. Kay, this is like, kung ano siya, mo correlate yun sa coach, sa team ni Coach Chris. Because right now, quality players, karon, they won the championship. So, you want to sustain that. Okay. So, if you have the liberty, would you recruit players yun na kanaganin? Makita ni mong potential? Para sa ko, opinion lang mo po nako ni. Nako dili asay na ng idara, dili tiyeta mo recruit kay unaan na is taas kaya tong commitment. So pila gud ng junior high 4 years, taas kaya ang commitment. So tsaka kana pod ang bata manggod dapat tagaan po natong kumpiyansa sa early sana na edad. Kay para pag-abot niya mga 16, 17, 18, makita na niya unsay ang potential gyud sa basketball. Kay kumukuha tag edad na sige tag kuwag hawd. Tas natay mga kanang gusto mo tuon. Usa na pagpansin nako sa mga gusto mo tuon kung nakoy mga hawd na inanang edad. So siguro kung nakoy resources dili siguro kumo ano. So this is more about kuan na coach, more on the passion, teaching what's proper way to play the game. Yeah, wala lang kayo yung ginagawa na afterwards. Wala actually kanina lang wala jud ko huna-huna og daog. Ang ako lang gyud makatabang lang ko sa play. Actually, ang main purpose na mo gyud diri is makatabang lang man kung unsa kong kaya. So anak ko balik-balik na ako sa akong players kanang 20 ka players ako. Motabang jud ko sa inyo hantod sa akong makaya. Hantod sa maingon gyud ako na mo ni mas maka-improve sa inyo, makamaayo pod sa tao pod ninyo. Di lang player as pati pod sa pagkatao. Kanang kuan Coach Mark. Okay. Okay, my next question, Coach Mark, is you said yourself karon na wala ka ga-prioritize sa quality, I mean sa skill level sa players. You're more on the discipline, di ba? Sa paghulma sa player. But when you look at your team, you are relatively successful. Kay I think pila to almost champs per week. Burag ika-unom. 6 na siguro karon na year since tong March. Actually ang unang liga na mo napilan sa team yun is MPBL, Junior MPBL. So which is kato masabtan yun nako unsa gyud resulta ato. Pero luckily naka quarterfinals pa mi ato na team. Pero tanan among pildi 20 plus or 30 plus daog namo nakadaog mig murag 10 points Tas after ato hinahinay mig apil og mga liga kato unom ka liga siguro puro first runner up lang. Ang latest namo is katong Xavier Cup sa San Juan tong last week of October. So composition sa almost national schools pod. Kay school siya pero kami off campus residences you were able to beat a very quality team in LaSalle. LaSalle Green Hills grabe. Pero shout out lang pud ko atong LaSalle Green Hills kay ang cut-off man gud yearborn is 2011. So most of my players na ako 2011 pero katong kalaban is 2012 to sila tanan. So katong team na to layo pa kay maabtan nato. Kay bata pa kay sila na sila ka quality modula. So kato luckily napildi namo sila.
apas me, kay dagko kay sila, na sila dako 6'5 siguro. Nga ako mga players, nala ko isa ka 6'1, tapos gagmay na. So murag midto pod, akong players nakita pod nako mising inato ka bata, ng karakter ba na kato, na dili gusto magpapildi. Kaya siguro tanaw na ko ba, na-inspire na sila ba kay karon sa mga kuya manggod nila. Kita nila ba, ani raman di ay, taas ilang moral ba na makita nila pirme ba, so ani man di ay, kagustuhan naman di ni, ang skills murag mo, gawas na mangyud na. Kung dili ni mo magawas ang skills manggod kung hadlok ka. Diba? So you're saying right now, Coach, na kato mga near championship wins, that's more on the character and about the skill. That speaks for the character. Oo. Parehato, siguro sa unom. Naunaw na lang pod nako na masika na kabado. Say makita mo gud kabado sila ba. So sa pressure pod. So kato okay lang pod sa ko kay kada learning mabanggod sila. Pero hopefully unta mabago pod nila. Kay every time gyud so sayang pod to kay kato napili na mo Lasal Green Hills. Isa pod gyud sa pinakakusog na team sa Manila gyud. Nakalaban namo sa championship St. Roberts o Iloilo, team ni Lucrose, which is gipilde may 30 30 points championship, 30 points. So mo to kato dili na gyud to kay nakita pod nako mga bata to medyo na kulbaan sila. National stage naman good to. So mo Pa lang sa ilaha. pero sige lang anak ko sa ila. Part of the learning. Ana na lang yun ang akong ginunahon na part of the learning process yun. Sa ligan yun ako sa ilang actually balik-balik na ko na linya sa ila. Tabangay ra gyud ta. Kung tabangan ta mo tabangi pud yung sarili kay dili man ako pwede ihatag sa inyo tanan. Example, padulaon ta mo. Dili man pwede na padulaon. Ako pa imo ingon na ani imong buhaton. Buhaton na dani mo imong role kung sa akong gi-assign sa imo ha. So, moving on sa pangutana na pa ni kang Coach Jess. Let's talk about coaching style. Pero let's not talk about sa inyong similarity. Okay? Because mo ganin ang similar mo maumaning kamong kauban. Let's talk about kanang what you do na different kay Coach Jess kanang sa offense, Okay. sa defense, or sa isang aspect na Sige. So actually naagya po ang manggod. Naagya na ako sa off-campus juniors na residence, off-campus residences na juniors. At the same time nagatabang gyapon ko sa iyaha. So ako more on scouting report ko. So example ka ng mga reads sa example sa opensa o silang ginabuhat opensa, depensa o silang ginabuhat. Mo na akong gina-report kay Coach Jess. Kaya na-realize manggod na mo na isod manggod kong tanan parehag role ba. So moto ako ang ginano sa scouting, more on scouting ko. Kay mo na akong ginatabang saya kay sama siyang giingon na nami ang nagabuhat sa mong offense, especially kahit sa akong age bracket si Coach Lan sa offense. Sa defense sa yaha. Tapos ang defense, ginakopy ra po na ako sa yaha. Kay eventually, kung madayon man sila, dito po sila patulong. At least nakabalo na sila kung sa gusto ni Coach Jess sa buhaton. So more on scouting ko, i-scout na ko ang kakalaban o sa mga ginabuhat nila. How do you do that, Coach? For example, sa international. Example, video gyud. Sa video gyud. So, buhat ko sa reads, ko Jess, inani ang ginabuhat sa pag hinani atong depensa, ani lang ginabuhat sa opensa. Pero kato lang yun, nagstorya ni Coach Jess. Siya, ko, Jess, nako, basig wala ni mo nagamit akong scouting report ba? Ko, di na mo ginako tumabutang sa scouting report na adlaw gyud. Makashot gyud sila. Kay kita ninyo mising sa kalabay nila matira man gyud. Yes. Pero kato sama siya gingon, example do number 7, wala gyud to sa mo ang scouting report kay wala po siya daga show off good. So more on kana lang, ginaingon lang ako sa ginabuhat nila gyud. Coach Mart, so you discussed a bit about your sa scouting part. That's your specialty. So sa imong players karon sa off-campus residences, you have players that you could say are ready to take their talents or their skills to the next level. So lang para matubag na ko siya pero siguro na yung mga players na pwede na. Kasi 14 manggod na. 14 so ang kang sa mga kuya manggod is 18 manggod so murag taas pa kayo pero kung padulaon ako narag
siguro tan-aw na ko kaya. Pero more on dapat i-develop na gyud ang lawas gyud. Kay lahi naman gud ang lawas sa Asa kagatan-aw na Coach Matt? Kasi unsa na aspect sa ilang game? kanang example sa bata may ko na nga ko inani atong buhaton na example usually man gud pag ingnon man gud mo na sa bata mo magbuhaton gud example screen mo ra gid ang buhaton nila screen pero na maguyban player na makita niya na ba nabasa na ang screen mo roll siya mo flare siya ana ba so makita na siya initiative Kanang awareness. maturity. Mapaka-part yun sa maturity yun. Mapabalo na sila mabasa ba kay sa bata man especially na edad. Pag kumiingon kag ani mo ginailang balikon kay ano siya pakutanon na sa Paris ngano ana may ginabuhat mo maingon ni coach. So mora po nilang The buhat. better word is mas kuha na understanding. Oo. Better na than his peers. Pwede. Mo to mature na siya tanaw mo. So kana example pareha to. Makita na niya nabasa na, pwede na siya mo roll, pwede na siya mo flare, mo pop ana. So mo na nako yung mga player ana na tanaw na ko ready na. Ready for the next level na. So, on to the next. Yes, the next question is, So ana gyapon same gyapon akong ginabuhat ana. So basa lang gyapon ko Jess ani ang ginabuhat. At the same time man good, akong ginabuhat man good especially kung kauban mi ni Jess sa sideline. Murag ako as assistant coach, ana ko Jess focus na lagi ka sa basketball bay. Ay na focus anang makuha pagkaon ana kana pa daw kaon ana laundry by focus ka na lang ako ana aside sa akong ginabuhat na scouting na which is makatabang pod sa tong team mo tong ingon niya gyud ganihan na every gabi gyud naga-huddle gyud mi especially katong palaro huddle mi nya ato tan-aw mi unsay mga ginabuhat sa kalaban nya i-adjust tayo namo para magamit namo sa game pagkaugma. So kana pod ako mga bata tong off campus residences juniors ana pod ginahinay-hinay na pod nako na sila. So katong nag-Manila milas ana huddle gihapon mga gabi inputs namo ana kay para paspas makatabang pod ko ba na maka-learn sila paspas but para di pod sila masyak ba if ever gid moabot gid sila na mas laha ani day ni. So at least pag abot nila kabalo na sila na ani gid buhaton so ready na sila ba. so let's talk more about kanang yung relationship with Coach Jess. Naglalis mo. So Nasay dynamics ninyo. so kami ni Coach Jess Manggod way back high school pa manggod mi amigo siguro 2004 siguro 2005 so almost 20 years na mi ana amigo. So kana siguro maglalis mi kung kanang dili usay kana manamag ko siya sample March scouting ni nya need man gud niya na gusto man gud niya na usay morning nya di man ako matag kay makatulog man ko maglali basta ko siya ako sa man na March uy mo na lagay na wala ko so ako sorry ako di man gud ko inanang tao gud na kanang patase pag try ba mo sorry lang pod ko pero kung when it comes lalis ako dili man gud kay bising inana lang si Jess gamay nya ko dako ang tan-aw gyud ako nya manghod pag siya sa kuha tan-aw na ko siya big brother manghod tay katulong kuya na ko siya kay nakoy duha ka kuya tulong kuya na ko na siya. That speaks about Coach Jess alpha energy. But you really have to be an alpha if you want to be a champion coach. And that showed. So kana na po dugang ako ana coach. When he took this path and became a champion sa Davao National and now sa Kuan. Did you have any doubts na may yan ang mabuhat or was your faith and really that solid na para kay kanang tingala or okay. Nabog gisgabro kay kanang kaingon ka na grabe na buhat din niya. Si ani na lang ang trivia na lang nako ani pag sugod magud ako coaching mo magoy pagbalik pandemic. So mo pod ang start nako. So from that time by nakita gyud nako ang giagihan gyud ni Coach Jess. From downs gyud na tambakan og 40 points, 50 points. Sa ang una liga nako na nakita nako sabay si Coach Jess is Ducks. Which is ang player ato sila Carl Chua, sila Francis Redolla, si Bastila Roya ana.
champion sila dak. So ana maayo. So next step ta punta di ka. Pag abot na mo di ka. Nakaingon ko kay Jess. Jess, grabe. Inani kita ka ba nga, Jess? Ako, mapili tag 40 points na. Holy child, pag ba rival game. Pili tag 40 points, ana. RMC, 30 points. Anak ko, di na malaban. Lagi, ana siya. Sige lang, March. Anak ko. Moto, nakita po na ako, gid iyang downs, gid. Sa downs, gid niya. Sugod pa siyang Dreamers po di ay. Dreamers niya, dagan kay siya dula na kanang lamang na siya. Iyahan na unta. Mapildi pa siya. Nya pagkaman yung Dreamers balik na sa Ateneo kay balik na ang klase kato nakita na ako nya fast forward ta ana nagka-recruit nagsugod na mig-recruit challenge sa pud namo kay pag-recruit namo sa mga player dili pa pwede padulaon kay dili pa eligible tungod sa grado so murag mo serve pa kana fast forward gyapon pagka next year aton na nami recruits nag-Dax me champion gyapon di ka trivia lang nalampod ni. Lamang nami arang-arang na to from 40 points, 30 points sa tambak sa di ka the other year, pagka next year, championship nami. Kalaban na mong RMC. Max Gym pagidula. Lamang na pod big 20 points, eventually napildi mi. Oh. Kanang wala na to. So grabe, agi gyud siya. So tanaw na ako na give what is due gyud. Para sa kuan na enough na siguro to na heartbreaks. Murag learning experience enough na to. So mucho to na kana di po na ako maingon na swerte kay balik-balik po niya niingon na ang mo ni champion ng team is tungod sa practice man pod. So that was a revelation for those na including me that I just thought na bilang nako na ang wins ni Coach Jess are piling up quick. Ano ba ka nang napaspasan ni sa success oy. And we don't know na kanang years before they also suffered these losses na kanaganing sakit kay tambak, sakit kay hapit na unya. Absent pa. So it really is ang ato ang kuan sa basketball to achieve that kind of success. Moagi gid kay from the bottom to the top. So Kita gyud nako na. you can continue, Coach Mark. mo to nakita gyud ako ang iyang downs gyud niya. Mas more on downs gyud kay pag ana champion na mo palaro ano ko grabe. Mo na siguro ning reward ni Lord saya. God's plan ba na God's plan. Mo siguro God's plan. Kay siguro ko pa-champion siya. Kasi dili po din na ni mahitabo. Ana god. So murag nakaingon gyud ko na tinuod pod gyud ang God's plan. Ana. Salig lang gyud ta sa kay Lord gyud. Oh, mura siya it seems like tibo ba? Tibo ang losses, tibo ang wins. So ani karon hopefully pod katog ingon niya na ma-continue gyapon namo. Wala man namo ginapangayo gyud na ay untaan ni. Pero kung ma-continue maayo kung dili another challenge na pod na dapat agihan. Coach Mark, let's now talk about what's next for your off-campus team na imuha and kay Coach Jess. So kana actually nami ongoing karon sa mga kuya kay Coach Jess NBTC. So currently gadula pa mig eliminations karon. Pero kana after ana kung makaluyan na regionals na pod and eventually kung kaluyan na po'y national finals. Tapos ako ang sa team nako ana pod brag ang NBTC magsugod pod og 14 under. So hopefully mo pod namo ang gina-aim na liga para sa bata. Another national level na pod para more on to learn pod para sa ilaha. Okay. If you continue to win, kasaka ang challenge. Then more learning. Learning. Dili man mo hatag og challenge or problema si Lord kung walay solusyon. So ana gyapon na mo buhaton ana. So Coach Mart, I asked Coach Jess about this earlier. So do you also have your own inspiration para magsunod sa coaching, or what motivated you, or what's the start for you? So ani na lang para mopod ko nag-coaching kay sa una manggod
rest in peace akong papa, pero nasabtan magyapon siya eventually. Dili po kusugtan ko sa akong papa mo varsity. So motuan ako kay Jess na, Jess, ako gusto na ako mag-coaching bay, pero ang reason gid nako, main reason na to, gusto na ako ma-experience tong wala na ako na-experience sa una. So eventually mo tong una nako na nahitabo saya. Pero eventually dili na realize pa nako na ang abi pagod nako ani lang ana tindog-tindog lang, pero pag abot day dapat day mo trabaho gyud day ka. So mo to nakatuon gyud ko. Inga katuon ko mo to. Eventually katuo gyud akong main reason kay wala gyud ko ka-experience og inani. Unlike kay Coach just na experience pa siya, nakapalaro pa siya, naka-invitation siya. Ako wala gyud ko ina na kay dili ko sugtan sa akong papa. Eventually pod, ang ako ang inspiration pod, actually, ang ako ang sister, nag-coaching po na siya. So, mo to nakita po na ako na ang passion niya naghihatag sa coaching ba na ko na okay man di kay ana lagi na wala man mi nag-develop og PBA player or pro player. Ang among gina-develop man na unta maabutang sila sa maayong butang ba. Ana. So akong ate og akong kuya pod nag-coaching na sila. So apas po lang ko. Apas rapod ko. Pero wala na karon kasi ate nag na US na. Sa una before siya nag-US, nag-coaching siya diri sa Davao. Kuya pod nako. Nya wala na pod. So, to wrap things up, I would ask you this final question, Coach Mark. How do you feel na some of your players na imong gi-nurture as a player are now on big schools na recruit and they're playing for those schools? Ayun na. But most people know them. No need to mention them, but just that part na niabot sila na of course that's their dream number, diba? And you were there to guide them. What's your feeling, Ana? So kato as a coach pod happy pod yun ko kay kana man gud maabot ka sa Manila. Abi ninyo basketball lang na dili man pod na appeal man gud ang grades ana. Yes. So which is makahappy pod ba kay madawat pod sila kay tungod okay pod lang grado diri. So at the same time makahappy gyud ko kay naka-learn na sila ba na hala coach dako man dining nahitabo sa kuan makatabang ko sa akong parents. Makahatabang ko sa akong parents financially ana. So kana ba at least na hinahinay na sila nakahunag matured sila na siya. Pero kana lang usay mo chat sila challenging lagi daw kay Manila. Pero anak ko kung gusto niyo maging ano na lang gilahi na ko kung gusto niyo maging basketball player manikamot mo kay na naman mo diha. Dili tanan nangarap ana kamo na mo diha. So ayaw mo give up. Padayon lang mo kay kana lagi balik-balik ko nako dili mo hatag si Lord og problema or challenge na walay solusyon. Okay, Coach Mart, so you talk about your specialty, imong forte is scouting. So, with your current players right now, who are the guys na can see are ready to take their skills, their talents to the next level? Sige, actually na ako'y isa. Duha na lang, duha. So, ang isa si Gab Lasafin. Center na mo na siya. So, reason ako na tanaw na ko ready siya is makita man gud nako yung mga lihok sa court. Dili na siya pang 14 under ba. Example, katong ingon ako na kana lagi, kabalo na siya mubasa ba. Kay kato, sa inaning edad manggod, pag ingnon nimo na ani ang buhaton, ani mo gud na pirmi ang buhaton ana. So ingon kag screen. Bising kapila na nagbasa, pag ingnon nimo screen, mura gid ang understanding sa bata. Pero si kato siya, kabalo na siya mulihok ba, mo roll siya, mo seal siya ana. Tas ang isa si Ronald Bofe. So na kita po nako sa na ana ready na po siya kay kana mature thinking manggod. Mature thinking tapos pwede po si ano po day. Actually, upat day sila eh. Napay si Cape Sibelo o si Eric Ludvigsen. So, kana sila, tanaw na ako, ready na sila. So, ang next stage nila na buhaton is i-ready na, i-condition na ilang mind o ang lawas para ma-ready sila sa next level. Kay lahi naman gud ang
dula kung sa next level ang sa kilang ginadula karon. So you heard it here first. We have 4 players to watch out for who will possibly be part of Coach Jess team in the future. Pero kani ingnon na ako dahil makita man gyud nila ni pag mag-relax sila wala gyud. Dapat consistent gyud ang improving gyud. So kung mag-relax sila kay nadungog nila ni wala. Wala mabahitabo sa ila. Dapat continue to do more gyud. Mo man ang natay ginatawag sa ating magis to do more. Padayon lang gyapon. Good compliments pero ay kumpensa. And so that ends our part 2 of this King of the Fort episode 10, and thank you so much Coach Martin. Thank you. It has been a learning experience for me too, and I guess that's the same for our audience watching at home. Na daghan gyud mi nakatunan Coach na tabi nagra sa behind the scenes na tatanaw ra lang ita, so lang mi sa makita what really goes on. It's really a good thing na mo share sa mga more ball knowledge for us. And Coach, Shout out si isa na ako shout out. Shout out sa akong family kay Mama Grace, kay Ate Meg, kay Kuya Mark, kay Kuya Dong, Ate Myra. Sa shout out po sa akong girlfriend sa Qatar, si Queen na Marie Gaas. Tapos shout out na lang po ko kay sa among backbone, mising sa ko ang age bracket nagatabang yun kay Tano family. Tas sa parents po both sa mga kuya o sa kuha karon dili ta mo maisa-isa pero kabalo mo ana na thankful yun kay ko na naa mo. Tas shout out po nako ang pinakakusgan nako na coach / amigo / mentor / critic / basher na si Coach Jess kay tagaan gid ko niya tabangan gid ko niya ana-ana lang na siya pero mutabang gyud na siya. Mutabang gyud na siya. Kay kabalo siya na makatabang gyud siya. Ana lang tabang lang pero dili niya naihatag tanan maningkamot ka. Tas mag-thank you pod ko kay kay Jewel Evangelio, Mr. Crosscourt. Thank you. Thank you sa pag-invite ha. shout out bye. Last na day. Kita mga kadiri. Last shout out sa batch 2009. Arc Ready 2009. Sure champs. Okay, that wraps up our 10th episode sa tong King of the Fort. So, kalit lang ako nag-appear dire because gusto po na ako screen time. Skeletal ka. Halang duhay. Yes. And Clyde, kamusta ang interview kay Coach Jess o Coach Martin? Kuan yun, of course I will thank you for giving me this opportunity to talk to these brilliant minds behind our champion team, and it was such a revelation for the most part. I've learned a lot more ball knowledge talking to them. Of course, it's always a good thing to hear from them gid mismo about their experience, about everything, about their journey, especially kay Coach Jess sa pagka-champion niya, and what he encountered or unsay gipang buhat niya to achieve that accomplishment. And of course kay Coach Martin as a solid support system to Coach Jess. So now we understand na in the teams who really make it to become champions, they really have a system kanang na sila, for example sila deep bond na kanang daghan og kanang intangibles na appeal para or needed para maabot sa na level. Okay, and very thankful pud ko bay sa paghatag nimo, pag-grab nimo every time natay big guest dire. Ginano jud nimo gina-grab jud nimo opportunity. Also, siguro I would like to give a special shout out. Congratulations sa atong mga ASEAN boys, especially ang Davraa and ang Claraa. And special shout out kay Coach Jess na just reach 100k followers. Grabe. Kaya dapat Sunod na si Coach Marts, meron tayong narinig mo na mag-buffet 101 daw tayo. Totoo ba 'yun? Hi. So,
again, thank you for everyone who is supporting, mapasa Reels man sa TikTok, sa Spotify, sa YouTube. Also, binalik na namin yung website namin, thecrosscourt.net. So, i-promote natin yan. Hopefully, malinisan ko na yun kasi recently, ang mga na-feature doon ng mga players are katong Davao Occidental Dreamers. Pero I'm trying to incorporate the Team Pilipinas doon kay para mas gwapo atong Hopefully. And also shoutouts kay Coach Martin kasi maglaro kami tomorrow batch 2009 versus batch 2014. Again, for everyone who is tuning in sa ating podcast, you can check us out at YouTube, Spotify, and you can see us at Reels, sa mga Instagram, YouTube Shorts, TikTok. I mean, though this is a passion project for us, especially gina-help out ko ni Clyde sa tong passion project sa Cross Court. But thank you for everyone who is supporting us. Grabe, maski money can't pay the experience that we have pursuing this passion. So, Clyde, any shoutouts before we end this podcast? Before I go with the shoutouts, yes, please continue supporting us sa amo ang podcast because we are here to talk to the players ng trend, the coaches ng trend, to everyone else na worthy storyahon about ball knowledge, about basketball, our favorite sport. And shoutouts, I've never done shoutouts, so it's about time. Shoutouts to my wife, sige, support sa ako ani. Shoutout to my friends, shoutout to William Polican. Diyan na pong luod pre. Shoutout na ka. Shoutout siya. Lain na language na. Anyway, shoutout to my parents of course, who's continuing to support my passion sa basketball. Alright, so Well, bye. Okay, special shoutouts again, Coach Jess, Coach Martin, King of the Fort. We out.